Talukap. Sa literal na kahulugan, ang talukap ay ang takip ng ating mga mata. Ito ang nagsasarap upang maprotektahan tayo sa liwanag, sa likabok, at sa anumang maaaring makasakit. Pero hindi lang mata ang may talukap. Minsan, may mga damdamin din tayong tinatakpan. Mga takot, mga kahihiyan, mga pagod na hindi natin ipinapakita. Dahil mas madaling ngumiti kaysa magpaliwanag. And with high honors, Alex Castro. Sabi ko sa'yo, kain yan eh. Hanggang grade 12 na ha? Yung nakikita lang naman nila yung medalya, pero hindi yung bigat na dinadala ko. Alex, ngumiti ka. Huwag mong ipakita. Kuya, bayad po! Kuya, bayad po! Kuya, bayad po! Pakiabot! Salamat po! Kahit daw po. Isang araw, nagmamanila sa bip-bip, bip-bip-bip, aking nakita, babae saksakan ng ganda. Sinundan ko ang kotse, sinasakyan niya, hindi ko nakita may bumalanting pala, hindi ko naiwasan, kapilig lang nagkabanggaan. Grade 12 na, panibagong taon, pero pares pa rin ang expectations. Uy, ikaw pala yung high honors last week, di ba? Ako nga pala si Josh. Pwede makipagkaibigan. Hi, Arlene, dyan na si Mom. Okay, class. Since first week natin, ngayon na rin tayo magbobotohan para sa class officers. Piliin niyo ang taong handang magmana. Hindi lang sa grades, kundi sa responsibility. Nominations for class officers are now open. Ma'am, I nominate Alex Castro as class president po. All those in favor? Siya na yan. And with majority of votes, your class president is Alex Castro. I trust you. Huwag mo aming biguin. Five, six, seven. Natuturete sa'yo, hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ako Josh, focus! Ay, sorry po. Kaya pala. Ano kaya pala? Bro, leader ka, pumokus ka. Pupukus naman ako ah. Hindi naman sasayaw. Maganya. Uy, baka marinig tayo eh. Sorry. Uy, kumama ka! Kaya nga, alam mo matalino ko. Bakit ka ba nagkukulang, Alex? Di na sila natutuwa sa'yo. Akala nilang talino mo. Hindi. I don't wanna talk about things we've gone through. So it's hurting me. Now it's history. I played all my cards.
and that's what you done too. Nothing more to say. No more ace to play. So winner takes it all. So loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? Ano kasi? Pagod na ako. Parang kailangan lagi patunayan ko lagi sarili ko eh. Isang pagkakamali ko lang, mababa grades ko. Mali na agad ako. Alex, hindi ka namin kaibigan dahil mataas ang grades mo. Kaibigan ka namin kasi kaibigan ka namin. Thank you guys lahat. Hanggang sa dulo ng mundo. Hanggang tumulong ang luha. Hanggang mahulog ang pala. Mga anak, kain ta! Okay ka lang? Okay ka lang? Hindi na pa lang ime. Mahina lang po siguro ako. Isang baba lang po ng grade ko. Parang hindi na po ako sapat. Hindi ka mahina. Pagod ka lang. At okay lang mapagod, anak. At isang numero lang yan sa papel. Hindi na susukat kung sino ka. Matagal ko na po. Iniikip-kim ng lahat. Umaasang kakayanin ko. Pero yun po yung akala ko. Parang kailangan ko po lagi patunayan yung sarili ko. Anak, proud kami sa'yo. Hindi dahil mataas ang grades mo, okay? Proud din kami sa'yo. Dahil mabuti kang anak. Masipag ka. May puso ka. Ate, asa ito? Alam kong mahihirapan kang ano. Hindi ko man nasasabi palagi, pero proud ako sa'yo, ate. Hindi dahil mataas grades mo, pero dahil kahit pagod ka na, lumalaban ka pa rin. Ate, umahango ako sa'yo. Napakasipag mo. Kung pagod ka na, pahinga ka lang. Nandito lang kami. Napapansin mo pala, Nico. Opo. Mahal kasi kita, ate. Anak, dito ka lang. Hindi mo kailangan lahat dahil mag-isa. Hindi mo kailangan maging magaling palagi, Alex. When the light disappears and when this world's insincere, You'll be safe.
doubts and fears. We're in hearts, you'll be safe here. And our Monday historian is Alex Castro. Kapag tumitingin tayo sa isang tao, ano ba ang una nating nakikita? Mga medalya, mga parangal, mga panlabas na bagay. Nakikita natin kung ano ang pinapakita sa atin, kung ano ang madaling makita. Pero ngayon, gusto ko pag-usapan ng isang bagay na madalas nating nakakalimutan, ang talukap. Kapag naririnig natin ang salitang talukap, simple lang ang naiisip natin. Takip ng mata, proteksyon, isinasara kapag masyadong maliwanag. Pero ngayon, nakatayo ako rito. Iba na ang ibig sabihin. May mga pagkakataon na pinipili nating pumikit. Pumikit sa hirap, pumikit sa kahihiyan. Hindi dahil wala tayong pakialam, kundi dahil iyon ang paraan natin para mabuhay. Akala ko dati, kapag hindi nagpapakita ang kahinaan, mas magiging matatag ako. Akala ko kapag isinasara ko ang aking mga talukap, sa pagod at takot, ay mawawala rin. At ayun ang akala ko. Habang mas pinipilit kong pumikit, mas lalo kong hindi nakikita ang mga taong handang umintindi sa akin. Hindi masama ang pumikit. Kailangan din natin magpahinga. Kailangan din natin ang protektahan ng ating mga sarili. Pero sana, huwag tayong masanay na pumikit sa pinagdadaanan ng ibang tao. Huwag tayong humusga base sa isang numero, isang pagkakamali, isang araw na mahina sila. Ngayong araw na ito, may panibagong yugto na namang haharap ko. Mas maraming ilaw, mas maraming ingay, mas maraming hirap. At darating ang mga araw na gugustuhin na lang natin pumikit. Pero sana, piliin din nating magmulat. Kung may isang mang bagay na natutunan ko, ito iyon. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagpigil sa pag-iyak. Hindi pagiging perpekto. Ang tunay na lakas ay ang pag-amin na napapagod ka. At pagbubukas ng mata at puso mo sa iba. Hindi ko pinipiling magtago. Magtago sa likod ng mga talukap. Pinipili kong magmulat. At sana, kayo rin. Anna, we're so proud of you! Congrats! Sabi ko sa'yo, kaya mo yan eh. Hindi mo kailangan. Thank you, Ma. Thank you, Ma. Hindi mo na yan. Alex. So, teka lang ito gusto. Hindi tayo Justin na ganito. Wow!